Bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna lahat ng mga supporters natin in the past, maging hanggang sa kasalukuyan, at sa lahat ng mga partners po natin. Maraming salamat po sa inyo at kasi po sila po yung tumutulong sa atin para masustain yung ating mga videos na ginagawa everyday. Mapapansin niyo po sa mga devotions po natin, sa 15-minute devotion po natin, wala pong mga ads sa gitna. So, sa tulong po nila yon at nasusustain pa rin tayo kahit wala tayong mga advertisement. No? So, thank you po. Now, yung devotion po natin ngayon ay patungkol po sa Sodom and Gomorrah. Now, dito po sa Genesis chapter 19, verse 24 to 25, ito po ang sinasabi. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. Pag binasa natin itong maigi, para bang yung Diyos nagbukas ng nagpaputok ng bulkan, no? Nagpasabog ng bulkan at ginunaw yung Sodom at Gomorrah ng mga nagbabagang mga asupre. Now, bakit ba ginunaw ng Diyos yung Sodom and Gomorrah? Now, pag binasa niyo po sa Genesis chapter 19, actually maganda po hanggang simulan natin ng 18. Kasi po sa Genesis chapter 18, makikita niyo po ron si Abraham, si Yahweh, tsaka yung dalawang anghel. Now, ang ginawa ng Diyos, pinauna niya na yung dalawang anghel, to si Abraham tsaka si Yahweh nag-uusap. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung mayroon bang 50 na tao dyan sa Sodom and Gomorrah, gugunawin mo ba? Sabi ni Yahweh, hindi ko na gugunawin. Bakit ko kumbaga tratatuhin yung mga mabubuti at masama na pareho lang, no? Sabi ni Abraham, about 40, about 30, about 10. Isa lang yung sagot ng Panginoon, hindi ko gugunawin yung Sodom and Gomorrah kung may 10 taong mabubuti dyan. Now, yung dalawang anghel na napunta na sa Sodom and Gomorrah, ang gagawin talaga nila, ang mission nila ay tupukin yung lugar na yon pero iligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Now, yung dalawang anghel na yon, nung nagpunta sila sa Sodom at naging basita sila ni Lot. So, itsurang tao sila, mga anghel sila pero itsurang tao. Now, itong dalawang angels na to, kumbaga nakursunadahan pa ng hindi ba ng babae kundi ng kapwa lalaki. So yung mga kalalakihan ng Sodom, pinaligiran yung bahay ni Lot at sinasabi nung mga kalalakihan na ilabas mo yung dalawang bisita. Gusto namin makipag-sex sa kanila. Sabi ni Lot, ibibigay ko na lang sa inyo yung dalawa kong babae, virgin pa yung dalawa na yon. Gawin nyo kung anong gusto nyo gawin sa kanila. Now, marami pong pag-aaral patungkol doon. No? Ba't ba ginawa ni Lot yon? Masyado namang hindi mabuting tatay to si Lot, pati yung dalawang anak ibibigay para lang doon sa mga bisita. Now, very cultural po kasi yung nangyari na yon. Pero pwede nating talakayan sa ibang panahon. At meron pang mga possible other reasons. Pero of course, yung mga theologians hindi naniniwala na tama yung ginawa ni Lot. No? Mali pa rin yun, i-offer mo yung dalawang mong anak. Anyway, so yung mga tao doon, mga kalalakihan doon sa Sodom, gusto pa maipag-sex doon sa dalawang anghel. Isipin nyo na lang, paano kung kasama si Yahweh doon, tatlo yun, no? Paano gusto nila maipag-sex kay Yahweh? Sobrang blasphemous. Talagang gugunahawin talaga ng Panginoon yung lugar na yun dahil sa kanilang kasamaan. Now, dito po sa istorya na ito, persahan, kumbaga, dinistrong ka na yung pinto at gusto na talagang gawin ng mga tao yung kanilang gustong gawin. Pero yung mga anghel, binulag yung mga tao para hindi nila mahanap yung pinto. So, dito po sa istorya na ito, ang nangyari po, tinakas ng dalawang anghel yung pamilya ni Lot. At sila po yung nakaligtas at napunta po sila sa mga bulubunduking lugar. So, ito po yung ilan sa mga matututunan natin sa istorya po na ito. Number 1 po,
God is committed to destroying evil cultures. Dito pa lang sa istorya ng Sodom and Gomorrah, makikita natin kung ano yung nasa puso ng Diyos. Sa Genesis 1 pa lang, ang gusto talaga ng Diyos, godly culture. Pero dahil nagkasala ang tao, ang ginawa nilang kultura ay masasamang kultura. So dito po sa Sodom and Gomorrah ay puro kasamaan ang ginagawa ng mga tao. At makikita natin yung Diyos, committed siya to committed to destroying ungodly and evil cultures, masasamang kultura. Kaya po, alam niyo po ito mga kapatid ay ano sa atin, comfort. Bakit? Kasi hindi papayag yung Diyos na magwagi ang kasamaan dito sa mundo. Wawasakin niya talaga yung kasamaan dito sa mundo hanggang sa yung matira, yung mabuti. Kaya nga po yun ang kadahilanan kung bakit babalik ang ating Panginoon Jesucristo, merong final judgment para tuluyang alisin ang kasamaan dito sa mundo at yung mananatili lamang ay ang mabuti. Point number 2, God is committed to saving righteous believers. Kahit ganun kasama yung Sodom and Gomorrah, hindi pa rin ninanais ng Diyos na isakripisyo si Lot at ang kanyang pamilya at gunawin na lang yung Sodom and Gomorrah na kasama yung mga taong matuwid. Matuwid ba si Lot? Yes, according to the Bible, sa 2 Peter chapter 2, sabi dito, and if he rescued Lot, a righteous man. So si Lot, righteous man. Isang taong matuwid, who was distressed by the depraved conduct of the lawless. For that righteous man living among them, day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. Ibig sabihin, yung Diyos talaga paparusahan, pupuksain ang masama, ililigtas ang mabuti. Yun yung commitment ng Diyos. Kaya mas mabuti pa na huwag tayong sumabay sa agos ng mundo. Kahit kontra mo na yung buong mundo, kalaban mo na yung buong mundo, basta si Lord hindi mo kalaban, kakampi mo si Lord. Okay lang yon, no? Di ba lang kumontra sa iyo yung buong mundo, kesa umayon sa iyong mundo, ang kalaban mo naman si Lord. Pangatlo po, God is committed to forming godly cultures. Ang commitment po ng ating Panginoon ay bumuo ng mga makadiyos na kultura. At yan po ay magsisimula sa iyong pamilya. Yun nga lang po, no, bagamat si Lot ay tinuturing na righteous o matuwid, marami po siyang maling desisyon sa buhay na nagsuffer din yung kanyang pamilya. Alam niyo po, yung maliliit na kompromiso na ginagawa natin sa pamilya natin, no? Mga maliliit na tinotolerate natin, okay lang yan, sinisigaw-sigawan ka ng anak mo. Okay lang yan, ikaw yung naninigaw sa anak mo. Okay lang yan, nagbabangayan kayong mag-asawa sa harapan ng mga anak. Para pag natotolerate natin yan, nagiging ungodly culture yan. Ang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, nagiging kultura. At kapag tinolerate mo yan, yan yung magiging kultura ng pamilya. Dalawa lang yan. Pwedeng godly or ungodly. Now, ang gusto po ng Diyos ay mag-form ng godly culture. Ito po ang gusto ng Diyos na mangyari sa pamilya mo at sa pamilya ko. Magkaroon ng Christocentric family. Ano po ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin po nun, si Jesus yung sentro ng relasyong mag-asawa, ng relasyon ng magulang sa anak, at relasyon ng buong pamilya. Dapat si Kristo ang sentro. Meaning to say, kung ano ang kagustuhan ng Panginoon Jesucristo, yun ang nagaganap, yun ang nangyayari sa ating mga pamilya. So God is committed to forming godly cultures. Kaya nga po nililigtas niya yung mabubuti, pinupuksan niya yung masasama, kasi ang gusto ng Diyos, ma-preserve at magkaroon ng godly, makadiyos na kultura. Yan ang dahilan kung bakit si Abraham pinili ng Diyos para yung kanyang salinlahi ay magsimula ng makadiyos na kultura. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, transform your family culture into a godly culture. Mga kapatid, lahat tayo, kumbaga nga, lahat ng mga pamilya, lahat tayo, may member tayo ng pamilya, no? Lahat tayo, meron tayong mga skeleton in the closet, no? Kanya-kanya tayong bangkay na tinatago sa ating mga aparador. Na, no, kanya-kanyang baho nga, yun yung sinasabi ng iba. Lahat tayo may kapangitan. Wala namang perfect na family. Wala namang perfect father. Walang perfect mother. Wala namang perfectong mga anak. Pero hindi
porke hindi tayo perfect, hindi na tayo magpapabago sa Diyos. Of course, lahat ng imperfection natin, nilalatag natin yan sa harapan ng Diyos. At sinasabi natin, Lord, kung ano man ang nakikita niyong kapangitan sa akin, please transform this area of my life. Kung mainitin ang ulo ko, naapektuhan pamilya ko, please transform this area of my life. Lord, kung hindi maganda yung relasyon ko sa asawa ko, Lord, please transform this. Make this into a godly culture. Gusto namin Christocentric family. So transform your family culture into a godly culture. Paalala po, no, ang paulit-ulit nating ginagawa sa pamilya, yan po ang nagiging kultura. Kaya po may mga kultura ng mga tahanan na wasak kasi yun ang paulit-ulit nilang ginagawa, winawasak yung relasyon. Si tatay, si nanay, si anak, no? At hindi natin to tolerate yung mga maliliit. Bilang mga magulang, tayong protector ng ating family. Hindi natin to tolerate yung mga bagay na nakakasira sa ating tahanan. Number 2 po, think about multiple generations when making decisions. Lalo na po sa mga magulang, no? Of course, applicable to sa mga anak. When you make decisions, you think of multiple generations. Salamat sa Panginoon kasi natutunan ko to ng maaga, no, na pag nagpaplano ka, pag nag-iisip ka, you think of the future generations. Kaya nga kahit pag gumagawa ako ng mga videos, I think of what will happen after 200 years. Ang dalangin ko, Lord, nawa itong mga ginagawa natin na ito ay maging kapakipakinabang pa rin after 50 years, long after I'm dead. Kahit patay na tayo lahat na naririto, yung mga ginagawa natin ay maging kapakipakinabang pa rin sa marami. So hopefully, no, lahat tayo ay gabayan ng Panginoon, tulungan ng Panginoon para makagawa ng mga desisyon na kinukonsider natin yung multiple generations. Wala ka pang anak pero iniisip mo na yung anak mo. Ngayong may anak ka na, lahat ng mga decisions na gagawin, iniisip mo pa yung kaapu-apuhan mo. Tignan niyo po ito si Lot. Dinala niya yung pamilya ng Sodom and Gomorrah. Doon sila nanirahan. Nagsimula po ito sa patingin-tingin. Nakita niya maganda. Sinundan niya ng pagpili. Sinundan niya ng pagpipitch ng tent. Nagtayo siya ng tolda. Malapit. Not in Sodom, pero malapit-lapit sa Sodom. And later on, nakatira na siya sa Sodom. So, paunti-unti lang, no, na kompromiso na uuwi po sa masamang resulta. So, think about multiple generations when making decisions. Sipin nyo na lang po kung natuloy yung pag-aasawa ng mga anak ni Lot na mga taga-Sodoma yung mapapangasawa. Mga engaged na yung mga anak niya eh. So, isipin nyo na lang kung anong mangyayari sa mga apo at mga kaapu-apuhan. Baka nakalimutan na nila si Yahweh. At nauwi sa trahedya yung salinlahi ni Lot. Now, number 3 po, teach your family to obey Jesus and set an example. So tayo po bilang mga magulang, bilang nakakaunawa ng Great Commission ng ating Panginoon Jesucristo, sabi ni Jesus Christ, go disciple the nations, teach them to obey everything I have commanded you. Meron po tayong responsibilidad na ituro yung pagsunod sa Panginoon Jesucristo sa ating mga anak. Or kung ikaw ang Kristiyano sa iyong pamilya pero yung parents mo hindi, responsibilidad mo yun, turuan yung magulang mo with respect, no, na sumunod at kilalanin si Kristo. Teach your family to obey Jesus and, ito po yung mahalaga, set an example. You don't just teach. You don't just tell them what to do. You show them how to do it by the kind of life you're living. So, yung klase ng pamumuhay mo, yun na yung pinaka-model mo. Para yung lahat ng sasabihin mo, may power, no? Merong kapangyarihan kasi naipapamuhay mo. Now, para po sa ating discussion, why is it important to think long-term when making decisions? Para naman po sa dive deeper, ang tanong po na sasagutin natin ay, what is the connection between Lot and Jesus? And I hope na-appreciate nyo ng mas higit pa yung inyong mga Biblia. Nakikita nyo si Jesus in every page of the Scripture. In every page of the Bible, you see Jesus Christ. Because the Bible is all about Jesus. Kaya abangan po natin yung dive deeper natin.
Tayo po'y manalangin. Lord, I see myself in Lot and even in his wife. Sometimes I know what you want, yet my heart still looks back at things you are calling me to leave behind. Thank you for being merciful and patient with people who are weak. Please help me trust you enough to obey without looking back. Change my heart so I love you more than comfort, more than safety, more than this world. I want to follow you fully. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Maria Cecilia. Hello po sa inyo. Now, kung kayo po ay merong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.